Edad at bigat ng trabaho sa ICI, ilan sa mga dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Commissioner Rogelio Singson. Davao Representative Paulo Duterte tinanggihan ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Bilang ng mga kongresistang nagpahayag ng suporta sa liderato ni House Speaker Bogie D, nadagdagan pa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinuturing pa rin na malaking problema ang pagkalat ng fake news. At binabantay ang low pressure area, isa ng ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, December 4, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para humarap sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at iginiit na walang kapangyarihan ng komisyon na ipatawag ang isang mambabatas. Sa kanyang liham kay ICI Chair Andres Reyes Jr., sinabi niyang bahagi ng executive branch ang ICI kaya't hindi nito maaaring atasan ang Kongreso. Binatikos din niya ang malabo at walang basehang imbitasyon sa kanya ng komisyon. Giit pa ni Pulong, dapat imbestigahan ng ICI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez batay sa mga alegasyon ni dating Congressman Zal Dico kaugnay ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Tinawag din ito na political propaganda at harassment ang ICI na anya ginagamit umano ng Marcos administration para ilihis ang issue at pahinain ang kanilang pamilya bago ang 2028 elections. Hindi pa naglalabas ng tugon ang komisyon hinggil sa mga pahayag ni Congressman Duterte. Pinagdududahan ng ilang kongresista ang dahilan sa pagbibitiw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ni dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson. Ayon naman sa isang kongresista, bunsod nito, patay na ang ICI na nag-iimbestiga sa maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Full transparency sa pagbibitiw ni Rogelio Singson sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang panawagan ng Makabayan Bloc lawmakers. Tanong ng mga ito, paano magiging katiwa-tiwala ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects ng pamahalaan kung sumusuko na mismo ang mga miyembro ng ICI? Dagdag pa ng mga ito, anong dahilan ng resignation ni Singson? Nakaengkwentro ba ito ng politikal na panghihimasok sa investigasyon o pinagbawalang habuli ng big fish sa flood control scandal? Ano na ang tunay na nangyayari sa loob ng ICI? Gate naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, patay na umano ang ICI at wala ng kredibilidad ngayong bago ang naratibo ng palasyo. Hindi na rin anya siya nagulat dahil nagpalitan sila ng mensahe ni Singson at pakiramdam umano nito na lalagay sa panganib ang sarili at pamilya niya at naisasakripisyo ang privacy para lamang ayusin ang problema ng Malacanang, alitan ng pamilya at paghahanap kung sino ang nagnakaw sa gobyerno. Para naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chairperson ng House Infrastructure Committee, kailangan magtalaga ng kapalit ni Singson ang presidente na may kahalintulad na kaalaman at integridad ng dating Public Works and Highways Chief. Panghihinayang naman sa resignation ni Singson sa ICI ang nararamdaman ni na House Deputy Minority Leader, mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at House Deputy Minority Leader, Akbayan Party List Representative Percy Sandanya.
Ayon kay Congresswoman De Lima, malaking dagok ito sa isinusulong na independent, transparent at komprehensibong investigasyon sa flood control scandal. Para naman kay Representative Sendanya, magdadagdag lang ng duda sa kayanan ng ICI na makapagpanagot sa mga tiwaling opisyal at contractors ang pag-alis ni Singson sa independent body. Panawagan din ng mga ito, ipasa na ang panukalang batas na magbibigay ngipin sa ICI. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na ipiniliwanag ngayong araw ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Babe Singson ang kanyang pagsusumite ng resignation. Ito ay matapos i-anunsyo kahapon ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes ang pagbibitiw ni Singson sa pwesto. Mula sa Taguig City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano ang naging paliwanag ni Commissioner Singson kaugnay sa kanyang resignation? Unang ipinaliwanag ni Commissioner Singson ngayong araw ay kung ano yung naging trabaho niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. At bilang isang engineer at dating kalihim ng Department of Public Works and Highways, kasama doon sa naging trabaho niya dito sa komisyon ay may kaugnayan sa technical na aspeto. Kabilang narito is yung pagpapaliwanag ng budget process maging yung pag-explain dito sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Personal na humarap sa media ngayong araw si ICI Commissioner Rogelio Babe Singson matapos ang pagsusumite niya ng resignation kahapon. Dito ipinaliwanag niya ang naging dahilan ng biglaan niyang pag-alis sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Commissioner Singson, nang nauna niyang tanggapin ng trabaho sa ICI, sinabi na niyang 3 buwan lang ang kaya niyang ilaan para rito. Sapat na aniya ito para magawa ang lahat ng inaasahang iaambag niya sa independent body. Kabilang narito ang pagpapaliwanag ng proseso sa budget at iba pang trabaho na may kaugnayan sa Department of Public Works and Highways na dati niya na rin pinamunuan. At hindi lang ito dahil ibinahagi ni Singson kung gaano kabigat ang naging trabaho niya sa ICI mula sa kung saan kailangan niyang pumasok ng maaga araw-araw. At bilang isang engineer, kinakailangan niya ring mag-aral ng mga batas na kanilang magagamit tuwing nagsasagawa ng pagdinig ang komisyon. Ilan lang aniya ang mga ito sa naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng sakit at dala na rin ng kanyang edad. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore. That's the other half of the situation. I've been in and out of the hospital. I just came from a medical workout this early. This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medication for heart, high BP, for high cholesterol, high creatinine, name it, everything is red flag in my body. Bukod dito, marami pang binanggit kanina sa press conference si Commissioner Singson sa pagharap niya sa media. Kabilang na dito, binanggit niya na ICI doesn't have enough power kaya hiniling niya sa mga mambabatas na madaliin yung pagsasabatas doon sa pagbuo ng Independent People's Commission na siyang mag-iimbestiga o magkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan kaysa sa Independent Commission for Infrastructure para mag-imbestiga particular na dito sa mga controversial na flood control projects. At bukod dito, sinabi niya na hindi natatapos dito yung kanyang trabaho at maaari pa rin naman kumonsulta ang ICI sa kanya kahit pa siya ay magbitiw na sa pwesto. Ayan mo ng update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Panibagong executive session ang inaprubahan kahapon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos hilingin ng 2 kongresistang humarap sa komisyon na huwag isa publiko ang pagdinig. Narito ang report ni Jed Neresina.
May iba't ibang dahilan na kinukonsidera ang Independent Commission for Infrastructure o ICI pagdating sa pag-aproba ng executive session. Ito ang muling nilinaw at binigyang diin ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes. Paliwanag niya, bagamat may mga resource person na humihiling ng closed-door session, hinihikayat pa rin ng komisyon na isapubliko ang mga pagdinig kung walang banta sa kanilang seguridad. They mentioned a lot of reasons, not only threat to their lives. There was, if I remember correctly, well, that's the right of a person. It's his personality, his humanity, and his personal life. Kaugnay nito, isa sa humarap kahapon sa komisyon, si Pasig City Lone District Representative Roman Romulo. Ayon sa kongresista, voluntaryo ang kanyang pagpunta upang linisin ang kanyang pangalan at reputasyon matapos maidawit sa kontrobersyal na flood control projects at matapos din umanong magamit sa hindi wasto ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kung saan kasama ang kanyang pangalan. Sa pagdinig ipinaliwanag ng kanyang abogado ang rason sa paghiling nila ng executive session. And to prevent, Your Honors, the potential harm to the reputation and life of the good congressman, Your Honors, considering that once the session is live streamed, the good congressman would have no control over how the information will then be used by the public, Your Honors. And on these grounds, Your Honors, we would like to request for an executive session. Samantala, humarap din sa ICI si Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo na gaya ni Representative Romulo ay humiling din ng isang closed-door hearing. The hearings today, if live-streamed, could cause undue pressure and influence on the pending investigations and pending cases involving the 1st District Jury Rig Office of Bulacan. For these reasons, Your Honors, we humbly request that we conduct an executive session for this hearing. Parehong naaprubahan ng komisyon ang request ng dalawang kongresista, kaya agad nang pinutol ang live feed ng pagdinig bago pa magsimula ang mismong proceedings. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda umano si Senator Mark Villar na makiisa sa investigasyon ng Ombudsman kaugnay ng isyu ng korupsyon sa gobyerno. Kaugnay ito ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman na imbestigahan ang posibleng involvement ng senador sa anomalya sa flood control projects. Iginiit naman ni Senator Villar na walang basehan ang mga alegasyon laban sa kanya. Lagi anya siyang may integridad at ang kanya mismong track record ang magsasalita para rito. Tiwala si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mahuhuli din si Zaldico, isa sa akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Secretary Remulla, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng legal remedies para madakip ang nagtatagong mambabatas sa kabila ng extradition challenges. Sa huling impormasyon, sinabi ni Remulla na nasa Portugal si Ko at may hawak ng Portuguese passport. Samantala, handa din daw ang kalihim na isilbi ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y sakaling ilabas na ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban sa senador. Si Bato ay nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Bukas ang pamunuan ng Philippine National Police sa posibilidad na pag-aalok ng national government ng pabuya para madakip ang nagbitiw na mambabatas na si Zaldico. Ayon sa hepe ng PNP, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of the Interior and Local Government at sa Office of the President, kaugnay ng lahat ng posibleng hakbang para sa mabilis na pag-aresto sa dating mambabatas. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan, live. Yes, Lea, magandang tanghali sa iyo.
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Naniniwala nga si PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na sa pamamagitan ng reward system, mas mapapabilis ang paghuli sa dating mambabatas na si Zaldico. Ayon kay General Nartates, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Interior and Local Government at sa tanggapan ng Pangulo kaugnay dito. Si Ko ang isa sa 4 na akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro na nananatiling nasa ibang bansa. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na base sa huling impormasyon na natanggap nila, nasa Portugal si Ko. Noong isang buwan, Ella, nag-alok rin na 1 milyong pisong pabuya naman ang Department of Justice para naman sa makapagtuturo kay Cassandra Ong na nahaharap sa kasong qualified human trafficking, kaugnay naman ang Pogo Hub sa Lucky South 99 sa Bataan. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nagkasundo ang Mayors for Good Governance at Department of Public Works and Highways na magtulungan sa pagresolba ng backlog sa pagpapatayo ng mga paaralan at sa pagpapatibay ng mga proyekto sa ilalim ng Oplan kontra baha upang maibsan ang problemang pagbaha sa mga low-lying area. Narito ang report ni Benedict Samson. Nagsagawa ng pagpupulong kahapon ang mahigit 40 alkalde na kasapi ng Mayors for Good Governance o M4GG kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Layon ng pagpupulong na talakayin ng pagtutulungan sa pagitan ng M4GG at DPWH para matapos ang backlog sa mga silid-aralan. Batay sa target ng DPWH na nakasaad sa 2026 General Appropriations Act, nangangailangang makumpleto ang nasa 1,200 classrooms. 800 classrooms sa matatapos sa March 2027 at mahigit 3,000 naman ang sakop ng Tripartite Memorandum Agreement sa pagitan ng DPWH, Department of Education at LGUs. Ang mayors, talagang magapit na magapit sila sa mga kababayan natin And alam nila yung needs ng mga kababayan natin. And sila yung talaga mapagkakatiwalaan natin kasi syempre since sila yung magapit sa mga constituents, gusto talaga nilang mag-deliver ng mga proyekto ng maayos. No? So, I think importante itong step na to. Merong mga criteria na pinapaliwanag po ngayon si Secretary Dizon for those who will be needing more classrooms because some may not need. Kami po sa San Juan, more or less, okay naman po kami when it comes to our public school buildings, but some also are very much in need. Pinag-usapan din sa pagpupulong ang Oplan kontra baha na naglalayong magpatupad ng iba't ibang flood mitigation projects. Ayon kay Secretary Dizon, ilan sa malalaking hamon sa pagkontrol ng baha ay ang baradong drainage, sirang pumping stations, mga istrukturang nakaharang sa waterways at waste management. Samantala, iginit naman ni San Juan City Mayor at LCP President Francis Zamora na malaki ang papel ng mga alkalde sa pagpapatupad ng mga gawain gaya ng paggiba ng ilegal na istruktura sa mga daluyan ng tubig, pagpapatayo ng mga relocation site para sa mga pamayanang nasa peligrong lugar, at pagpapalawak ng waterways. You will really have to be creative in terms of providing for relocation sites, lalo na kung kayo ay sa Metro Manila at nasanay na kayo na nakatira sa lungsod na yan. Mahirap talaga kung dilipat sila sa Bulacan or sa Rizal dahil mapapalayo sa kanilang mga tahanan. That is a challenge. Binigyang diin ni Secretary Dizon na dapat maiwasan ang politika sa mga programang nakatutulong sa publiko, partikular na mga proyektong pang-infrastruktura at flood control. Yung politika, problema naman yan sa lahat No? Ang kailangan natin gawin, we have to rise above yung politika and focus on yung mga ano bang kailangan nating ibigay sa mga kababayan natin. So, and I think yun ang mensahe ng Pangulo sa lahat ng mga local government officials na magtulungan tayo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Department of Education na makapag-hire ng nasa 32,000 na mga guro sa taong 2026. Layo nito na maibsan ang masisikip na mga classroom at masuportahan ang instructional recovery ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan na siksikan. Nakapaloob ang plano ng DepEd sa panukalang posisyon para sa mga Teacher 1 na nasa 2026 National Expenditure Program.
Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Inaasahan ngayong araw ang pagpapasa sa second reading ng Senado ang proposed 2026 national budget. Ito ay sa gitna ng patuloy na pag-amyenda ng mga senador at masigurong transparent ang panukalang pondo. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Umabot na 2 araw ang period of amendment sa Senado para sa 2026 General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kasunod nito ang pagpapasa sa second reading ng proposed budget na target na sanang maisagawa ng ilang senador noong Martes. Matapos ang plenary session kahapon, December 3, kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na hindi pa tapos ang pagsusulat sa panukala. Hindi pa natin ma-approve kasi hindi pa tapos. We have to be transparent. We cannot pass anything without the final print. Paliwanag naman ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian, isang dahilan nito ay maraming senador ang may proposed amendments. May ilan pa niya na matindi ang paninindigan sa kanilang mga panukalang amyenda. Actually, maraming items pa. So, may mga suggestions mga senators, mga amendments na kahapon narinig din mga amendments. So, may mga iba na feel strongly about their amendments. So, yun pa lang ang inaayos namin. Tiniyak naman ng kapwa senador na hindi ito magdudulot ng antala sa pagpapasa ng 2026 budget. Wala pa rin anila ang posibilidad ng reenacted budget. Bukas kaya na talaga. Kasi pag second reading tayo bukas plus 3 days, wala namang pasok on Monday, Tuesday, more than enough. So we have 4 or 5 days. We're still on target. We're supposed to finish it third reading on Tuesday. Yeah. So kung papasok kami bukas, kaya pa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na rin ng pahayag ng suporta ang mga kongresista ng Metro Manila at Mindanao para kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Kasunod ito na manifesto of support na inilabas ng Northern Luzon Alliance at Party List Coalition of the Philippines. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, bakit naglalabas ng pahayag ng suporta kay Speaker D. III ang mga kongresista? May banta ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara? Ela, sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng bansa gaya ng krisis sa ekonomiya, kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan dahil sa flood control scandal at political divisions, ay ipinapakita ng Kamara yung pagkakaisa at suporta sa liderato nito. Yan ay karaniwan ng ginagawa ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza nang tanungin kung meron bang napipintong palitan sa House Speakership. Kasunod din ito ng manifesto of support na inilabas ng mga House members sa Metro Manila at Mindanao para kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Nauna nang naglabas ng deklarasyon ng suporta mga kongresista ng Northern Luzon Alliance at Party List Coalition Foundation. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza. And also a member of the Mindanao Bloc. Mindanao is 1/3 of the country. May importante din na we support our speaker. We have really gone in the position that we do not like. But the only way is to go up and to be united, Luzon, Visayas, Mindanao. We will rally behind the speaker because of his simplicity, because of his Christian lang, na talagang trabaho, and try to regain the trust of the Filipino people. Sa pahayag ng suporta ng Mindanao lawmakers, binigyang diin na kailangang pangunahan ng Kamara ng isang leader na nagpapahalaga sa stability, continuity at rule of law. Wala ring nakikitang banta sa palit-liderato ang presidente ng Party List Coalition Foundation na si TGP Party List Representative Jose Bong Teves. Para ipaalam na talagang may pagkakaisa po kami. Kaya para patunayan sa sambayanang Pilipino kung meron man tayo narinig na mga ugong-ugong na walang pong katotohanan.
Ella, sa kasalukuyan ay nasa 180 na mga kongresista yung pumirma sa Manifesto of Support para kay Speaker D. III. Pero wala pa namang inilalabas na Manifesto of Support yung mga lawmakers o mga kongresista sa Visayas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hiningi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong ng media kontra sa mga nagpapakalat ng fake news. Itinuturing ng Pangulo na malaking problema pa rin ito sa ngayon. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, anong klaseng tulong yung hinihingi ng Pangulo para malabanan yung pagkalat ng fake news o yung mga maling impormasyon? Yes, aga, nanawagan ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kawani ng media kontra fake news. Sa pagharap ng Pangulo sa Malacanang Press Corps, sinabi niya na marami siyang ideya kung papaano ito lalabanan. Subalit kailangan pa rin anya niya ng tulong mula sa media. Sa una, sabi ng Pangulo ay tila nakakatawa ang fake news, subalit ngayon ay lubahan na itong nakakapanira. Fake news has taken too much of the space. In the beginning, we thought it was funny, it was entertaining, but now it's become damaging. And that is something that we have to be concerned. And that's why I'm saying we need your help. Government needs the help of all the media to try and explain to people that you have to be more discerning about what you read and what you believe and what you take on. Binigyan din ni PBBM na dapat itong pagtulungan ng pamahalaan at mga nasa pamamahayag na anyay tunay na may kredibilidad para kontrahin ang mga anyay walang basihan at walang katotohanan ng mga impormasyon. Itinuturing ng Presidente na isang malaking problema na kinakaharap ngayon na marami ay ang tungkol sa fake news. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Pinasalamatan ng Armed Forces of the Philippines si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtataas ng base pay ng mga military at uniformed personnel. Ayon sa AFP, malaking tulong ito sa moral ng mga sundalo at patunay ng patuloy na tiwalang ibinibigay ng pamahalaan sa kanila. At para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan ipatutupad yung dagdag sahod sa mga sundalo at mga uniformed personnel? Ella, base sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Enero sa susunod na taon ay itataas ang base pay ng mga military at uniform personnel mula sa DILG, DND, Bucor, PCG at National Mapping and Resources Information Authority o NAMRIA. Ipatutupad ito sa 3 tranches mula 2026 hanggang 2028. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Prancel Margaret Padilla, ang pagtaas ng sahod ng mga MUP ay patunay ng pagkilala ng administrasyon sa sakripisyo ng mga sundalo, sailor, airmen at marines na iniukol ang kanilang buhay sa pagtatanggol sa bayan. Hindi lamang ito magpapalakas sa moral ng mga sundalo, kundi magpapatibay pa sa kanilang paninindigan na maglingkod ng may profesionalismo, integridad at karapatan. Nagpapasalamat din siya sa patuloy na suporta ng Pangulo sa AFP. Ipinahayag naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad ang malaking pasasalamat ng buong AFP sa pamahalaan sa pagpapahalaga nito sa kapakanan ng mga men in uniform. Aniya, maging ang kanilang mga pamilya ay labis na nagpapasalamat sa suportang ito na patunay ng matibay na tiwalang ibinibigay ng pamahalaan at ng taong bayan sa kanilang hanay. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Walang record ang Department of Justice na nakalabas na ng bansa si Cassandra Leong ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Hindi pa makumpirma ng ahensya ang eksaktong kinaroroonan nito pero hindi nila inaalis ang posibilidad na lumabas ito ng bansa sa pamamagitan ng backdoor. Mayroon ng 1 million pesos reward money na nakalaan sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Ong.
nahaharap siya sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng umano'y scam hub na Lucky South 99. Nagpapatuloy ang operasyon ng Philippine National Police para mahanap at maaresto si Cassandra Lee Ong at mga kapwa-akusado kaugnay ng kaso ng qualified human trafficking. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., inatasan niya ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na palakasin ang operasyon hindi lamang laban kay Ong kundi sa iba pang akusado na may kaugnayan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa POGO. Mahigit 50 individual ang kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay ng umano'y scam hub na pinatatakbo ng Lucky South 99. Bukod kay Ong, kinasuhan din ang abogadong si Attorney Harry Roque. Si Ong ang sinasabing kinatawan ng ipinasaram POGO hub. Nitong Martes, sinabi na Malacanang na nasa Pilipinas pa rin si Ong batay sa mga record sa gitna ng mga ulat na huli umano siyang na-monitor sa Japan. Dapat may kaakibat na improvement sa serbisyo ang taas pasahe ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Patungkol ito sa usapin ng pagkakaroon ng fare increase sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeepney. Ayon sa LTFRB, nararapat na masuklian ng mga driver at operator ng magandang serbisyo ang pagpapatupad ng fare increase. Mayroon ng naunang rekomendasyon ang LTFRB para sa hirit na taas pasahe, gayunman maaari pa ring magkaroon ito ng pagbabago dahil sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito, may terminal ka, yung waiting area. So lahat yan pag-uusapan natin. Mas lalo na marami tayong grupo na nag-consolidate na pagsanay ng jeepney. No? So we'd like to go one step level. No? Ayusin yung kanilang pagtakbo, ayusin yung kanilang rota, pagandahin ng kanilang kita. Para sa ganun, hindi lang para mabayaran nila yung kanilang utang, but more importantly, mapaganda nila yung kanilang serbisyo. Ititigil muna ng Philippine National Railways o PNR ang operasyon ng Calamba Station nito sa Laguna simula sa darating na December 15. Ayon sa abiso ng PNR, layo nito na bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Extension Project. Gayunman, simula sa December 16, tuloy-tuloy naman ang magiging serbisyo nito sa pansamantalang flag stop sa Halang Crossing sa Bacnotan Road malapit sa Calamba City Hall. Maaari ring gamitin ang College Station o Erie Flag Stop sa Los Baños bilang alternatibo kung magkakaroon ng pangunahing issue sa serbisyo ng tren. May nakahandang 300,000 pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa mga suspect na responsable sa pagkamatay ng San Beda Law student na si Mark Herman Tanga sa Barangay Ususan sa Taguig City. Kinuha ng mga suspect ang dalambag ng biktima na may lamang ₱250,000 bago ito barilin. Patuloy pa ang paghahanap sa mga suspect at hinimok ang sinumang may impormasyon tungkol sa krimen na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad. Umaapela sa publiko ang pamilya ng biktima ng tulong para matunton ang mga suspect upang makamit ang hustisya sa pagkamatay ni Mark Herman Tanga. Nakataas na ang wind signal number 1 sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Wilma. Ayon sa Pag-asa, posibleng tawirin ng bagyo ang Visayas o Southern Luzon. Ang iba pang detalye ihahatid ni Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa DOST. So dito po sa latest satellite image natin, makikita po natin malayo pa, or hindi naman totally sobrang layo, pero offshore pa rin yung tinatayang sentro ng tropical depression na si Wilma. At kanina nga alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layang 625 kilometers ang layo, silangan ng Katarman Northern Samar. Lakas ng hangin, umaabot ng hanggang 45 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman, aabot ng hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-southwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So yung tinatayang lawak ng bagyo,
in terms of yung lakas na hangin ay umabot ng 200 kilometers mula sa sentro nito. At dahil 625 kilometers pa ang layo, so wala pa itong direktang epekto. Bagamat yung distansyang yan ay inaasahan natin sa mga susunod na araw. Posibleng ang tumawid ng Visayas Southern Luzon area itong tropical depression na si Wilma. Kaya't ngayon pa lamang po, nagtaas na tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue. Ito nga yung Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bukas Grande Island at ang Dinagat Island. So, the first time na tinaas natin yung wind signal number 1 ngayong umaga, hindi po ibig sabihin na agad-agad ay dapat ramdam na natin agad yung epekto. No? Yung tinatawag po natin na lead time. Ang signal number 1, usually dapat po may in at least 36 hours pa bago natin maramdaman yung lakas ng hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa inyong lugar. So, yung palugit na oras, yung around 36 hours, bago pa natin maramdaman yung actual epekto ng bagyo sa mga lugar na binanggit natin, ito po ay sapat na oras para makapaghanda po tayo. Meron po tayong time para patuloy na makipag-ugnayan yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit nating lalawigan, makipag-ugnayan sa kanilang LGU, makipag-ugnayan sa kanilang local DR officials para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Hindi lang po yung mga kababayan natin dito sa inland areas, no, maging yung naninirahan po sa mga coastal areas nitong mga nabanggit nating lalawigan. So bukod po sa bagyong si Wilma, umiral din po ang amihan sa ilang bahagi ng ating bansa. No? So kanina pinag-usapan natin, ang wind signal ay patungkol sa lakas ng hangin na maaaring yung maramdaman sa inyong lugar dahil sa paparating na bagyo. Yung babanggitin naman natin ngayon yung mga pagbugso ng hangin. Dahil bukod sa bagyo, may umiiral tayong amihan ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Calabarzon, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, Bicol Region at Visayas, or sa natitirang bahagi ng Visayas na walang wind signal, posible rin po makaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin, no, dahil sa amihan. Bukas naman, nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas. Samantala sa darating na Sabado, nakararaming bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. Yung paminsan-minsang pagbugso naman ng hangin, pwede rito magdulot ng katamtaman hanggang sa kuminsan ay maalong karagatan dito po sa mga nabanggit nating lalawigan. So ngayon, tingnan naman po natin ano ang inaasang pagkilos ng tropical depression na si Wilma sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kanina alas 8 ng umaga, ito yung tinatayan nating location, no? Kung babase natin dito sa ating weather map. At bukas nga ng umaga, mapapansin natin ang lokasyon nito, 105 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Kaya binabanggit ko po kanina, malayo pa, may sapat pa tayong panahon, oras para makapaghanda. Bukas ng umaga, bagamat offshore, pero mapapansin natin, halos malapit na po sa kalupaan nga ng ating bansa. At kung titingnan natin sa forecast track, sa possibly bukas ng gabi dito sa southern part ng Eastern Samar, pwedeng maglandfall or dito sa Giwan or maybe sa Dinagat or any of the Siargao and Bukas Grande Island. Tingnan natin kasi yung area of probability din do. So kung titingnan po natin sa forecast track, itong center track, iyon yung binibigyan natin ng location. No? So pagdating ng Sabado ng umaga, nandito sa coastal waters ng Inupacan, Leyte, and then pagdating naman ng Linggo ng umaga, dito sa may bandang Castellana, Negros Occidental na, tinatayang sentro. And then sa Lunes ng umaga, bandang coastal waters ng Cuyo, Palawan. And then sa darating na Martes ng umaga, nandito na siya sa may bandang northwest, 125 kilometers northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. So tingnan natin, no, yung mga location na ito, yung mga points na ito, yung sentro lamang po ang pinag-uusapan natin dyan. Kanina binanggit natin 200 kilometers ang lawak ng bagyo. So, pag nag-plot po tayo ng distansya mula sa sentro, yun yung reason kung bakit marami tayong mga areas na may wind signal at posible pang madagdagan habang patuloy na lumalapit ang bagyo dito nga sa Visayas area at habang tumatawid po patungo na Southern Luzon area. So, ito yung center track. Tingnan din po natin area probability. Sino ang dapat maghanda sa potential landfall, Eastern Visayas at maging itong northern part ng Caraga. And then generally, in terms of overall effect ng bagyo regardless of landfall by sentro, tatawid, or sasakupan kayo ng bagyo, lahat po ng babanggitin nating mga may wind signal, lalong-lalo sa mga susunod nating tropical cyclone bulletin. In terms of intensity, sa ngayon, inaasahan natin na
posibleng tropical depression intensity habang tinatawid ang landmass or ang central part ng ating bansa. Pero yun nga, every 6 hours magbibigay po tayo ng update in terms of progress or development, kung magkakaroon bang pagbabago sa direksyon, lakas na inaasahan habang lumalapit ito sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung pag-ulan na dala ng bagyong si Wilma. So ito pong color coding na nakikita natin is different from the color coding na pinakita natin kanina because wind signal po yung pinag-usapan kanina, lakas ng hangin. Ngayon naman po, ito naman po ay dami ng ulan. So mapapansin natin, simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, yung around 100 to 200 millimeters of rain nasa silangang bahagi ng Bikulan at ng Eastern Visayas. Ito yung unang may expose sa mga ulap na posibleng magdulot ng maraming pag-ulan habang paparating ang bagyong si Wilma. And then itong naka-highlight ng dilaw, 50 to 100 millimeters of rain. So makikita natin, generally, Southern Luzon, Visayas at even portions of Mindanao, may significant amount of rains ngayong araw hanggang bukas. Samantala, bukas naman ng hapon, hanggang sa Sabado ng hapon, mapansin natin, mas dumami na yung more, at around 100 to 200 millimeters of rain dito nga sa Bicol region and most parts of the Visayas area. Habang mapapansin natin, may mga bahagi pa rin ng Mindanao ang may 50 to 100 millimeters of rain. Nagkaroon ng minor phreatic at phreatomagmatic eruptions ang Taal Volcano kanina madaling araw. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, parehong tumagal ng 2 minuto ang aktibidad noong 12:58 a.m. at 1:04 a.m. Nagbuga ng plumes o makapal na usok na may taas na nasa 1,200 meters ang unang aktibidad, habang nasa 300 meters naman na incandescent ballistics na ibinuga sa ikalawang aktibidad. Nakataas ang Alert Level 1 sa Taal Volcano. Humihiling ang Sangguniang Panlalawigan ng Palawan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang nangyayaring pagpapalipad ng rocket ng China kung saan karaniwang bumabagsak ang mga debris nito sa karagatang nakapaligid sa isla. Para sa detalye ng balita, may report si Andy Pagayona live. Andy, ano yung konkretong hakbang na hinihiling ng Sangguniang Panlalawigan sa national government para matutukan yung pagpapalipad ng rocket ng China at yung pagbagsak ng mga debris nito sa karagatan ng Palawan? Yes, magandang tanghali aga. Ito yung isa sa mga binanggit ng isang board member sa regular na sesyon na kung saan palagi na lang nauulit itong ginagawang pagpapalipad ng rocket ng China at kung saan yung mga debris nito ay talagang dito tatagpuan sa mga karagatan niya ng Palawan. Kaya isa ito sa nais pagtuunan ng pansin ng national government. Ito yung kahilingan ng isa sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan ang nananawagan sa mga ahensya ng pamahalaan na bigyang pansin nga ang mga kaganapang na itatala sa lalawigan. Particular nga dito yung pagpapalipad ng rocket ng China na ilang beses nang nagpaulan ng mga debris sa karagatang sakop ng Palawan. Sa regular na sesyong kahapon, iginit ni Board Member Arnold Nasir Iba na dapat nang tutupan ng national government sa posibleng peligro at masamang epekto ng pabalik-balik na paglaglag ng rocket debris sa malapit na dagat ng probinsya. Gusto natin ito tutukan ng national government o anumang mga ahensya ng gobyerno na baka sa future, sa darating mga panahon ay mga mas worse pa yung darating sa atin dito. Na hindi lang mga ganyan katulad ng mga droga o debris mula sa rocket launcher ng China at mga darating pang mga na matatagpuan dito sa lalawigan ng Palawan. Kaya naman, gusto natin ito na mabigyan ng pansin ng national government. Dagdag pa nga ni Iba, hindi dapat nagiging tapunan ng basura ang Palawan na kinikilala ng mundo bilang isa sa pinakamagandang isla.
Nakikita natin ngayon sunod-sunod yung mga nakikita hindi maganda na imahe, katulad ng mga sinasabi nila na basura. Yung basura na katulad ng mga debris galing sa China, sa rocket launcher na yan ay sinasabing basura. Tapos itong mga sunod-sunod na nakita, mga droga sa karagatan ng Palawan ay sinasabing basura. Ilang ulit nang naiulat ang paglaglag ng bahagi ng China rocket booster sa karagatang sakop ng Palawan at West Philippine Sea. Bagamat kadalasan ay controlled or expected re-entry, nagdudulot pa rin ito ng pangamba sa kaligtasan ng mga mangingisda, marine resources at environmental integrity ng probinsya. Maasa ang board member na agarang aaksyonan ng national government ang kanilang hinaing at bibigyan ng masusing pagtutok ang mga kaganapan sa Palawan na nagdudulot ng pangamba sa komunidad at nakakaapekto sa imbento ng probinsyang kilala sa ganda at kalinisan ng kapaligiran. Yan mo ng ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Andy Pagayon. Apektado na ang bentahan ng electric bike at e-trike sa Bulacan dahil sa napipintong pagbabawal nito sa National Highway alinsunod sa kautusan ng Land Transportation Office o LTO. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Nestor Torres live. Nestor, gaano kalaki na ang ibinaba ng bentahan ng e-bike dyan? Magandang tanghali, Ella. Dito sa lugar sa pwesto na kinatatayuan ko na isang pwesto, tindahan ng e-bike dito sa lugar ng Malolos sa Barangay Katmon, kapansin-pansin na walang bumibili rito ng e-bike. Ayon sa nagbebenta rito, noong October, nasa 20 to 30 yung bumibili sa kanila ng e-bike sa loob ng isang buwan. Yun yung benta nila. Pagdating ng November, nung nagkaroon na nga ng issue tungkol dito sa e-bike, ay 8 lang yung naibenta nila ng buwan ng November. At ngayong buwan ng Desyembre ay matumal na nga itong nasabing bentahan ng e-bike. Apektado ngayon ang bentahan ng electric bikes sa Bulacan. Ayon kay Jem Porteria, sekretary ng isang pwesto ng e-bike sa Malolos, mula nang i-anunsyo ng Land Transportation Office na hindi na pwede ang e-bikes o e-trike at maging ang e-trike o LED sa National Road hanggang January 2, 2025 ay tumumal na ang bumibili sa kanila ng e-bike. Anya, may araw na lumipas na wala sila kahit isang benta nito. Matumal po ngayon. Kasi po ngayon sa isang araw, minsan wala po kaming benta. Hindi katulad po dati, halos everyday po meron po kaming benta. Sinabi pa nito, isa rin anya sa dahilan kaya ayaw na rin bumili ng iba ay dahil sa takot na hulihin sila sa highway ng mga traffic enforcer. Kasi natatakot po kasi mga tao na dumaan sa highway kasi akala po nila manghuhuli po yung mga traffic enforcer. Sana po wag na nilang hulihin yung mga e-bike kasi yung iba po kasi pang service po talaga sa trabaho tsaka personal needs naman po nila yun. Ang ilan naman sa mga nakabili na ng e-bike, nagrereklamo na. Anila sayang ang nabili nilang e-bike kung hindi rin lang naman nila magagamit ito sa National Highway. Ba't pala namin to binili kung gano'n lang din pala babawalin nila? Unang-una napakalaking tipid nito Kapag ano man lang, tignan nila yung sitwasyon muna bago nila bawalin o agad-agad. Para sa kaligtasan, marunong naman din kami mag-isip kung saan ang kaligtasan namin. Kung gigit na talaga kami, problema yun. Di ba? Sa ngayon, ayon sa LTO, ipinagpauna na nila na ipatutupad ang panghuhuli ng e-bike sa National Road sa January 2, 2026. Maaari lamang na nilang gamitin ang e-bikes sa private roads, subdivision at private compound. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres.
Umabot na sa 159 ang bilang ng nasawi sa pinakamalaking sunog sa Hong Kong sa loob ng maraming dekada matapos makumpleto ng mga otoridad ang paghahanap sa lahat ng apektadong residential towers. Gayunman, sinabi ng mga otoridad na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nasawi dahil may na-recover silang umano'y mga buto ng tao sa ilalim pa sa forensic testing, na isa sa ilalim pa sa forensic testing. Patuloy namang dumaragsa ang mga nakikiisa sa pagdadalamhati sa isang maliit na park malapit sa nasunog na gusali habang halos 3,000 residente pa ang nananatili sa mga temporary shelters. Inatasan na ng pamahalaan ang agarang pagtanggal ng non-compliant renovation netting na sinasabing sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy. 21 individual na ang naaresto kaugnay ng manslaughter at sira o nagmalfunction na fire alarms. Inilunsad ngayong araw ng Trump administration ang bagong immigration enforcement operations sa Democratic-led New Orleans sa Louisiana. Sinisi ng Department of Homeland Security and Democrats na nangunguna sa syudad dahil sa umano'y sanctuary policies nito para sa mga illegal immigrants kung saan pinalalaya ang umano'y mga criminal immigrants. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI at Louisiana State Police, gagawa ito ng joint enforcement effort upang protektahan ang mga federal immigration agents mula sa posibleng assaults. Ang immigration crackdown sa New Orleans ay kabilang sa mga sunod-sunod na intervention ng Trump administration sa mga Democratic-led cities gaya ng Los Angeles, Chicago, Washington DC at Charlotte sa mga nakalipas na buwan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias, Kapitulo 33, versikulo 2 na nagsasabi, O Panginoon, magmahabagin ka sa amin. Aming hinintay ka. Ikaw ay maging kanilang bisig tuwing umaga. Aming kaligtasan naman sa panahon ng kabagabagan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.